Hello! Welcome to my channel! Magandang araw! At kung anong oras niyo man po ako napapanood ngayon, ako, tumutok na kayo. Maraming salamat. Ako ay magbibigay ng pangkaraniwang komento, pero balancing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikiusyoso pero hindi makikisawsaw. Makikisali pero hindi makikigulo. Ako ang inyong bagong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! Ano ang ating mga latest ngayon? Ayan, benamanong intriga. Naku, posible nga kayang magsama ang mga higanteng komedyante sa isang pelikula. Naku, sana matuloy ito at sana pelikula. Diba? Pero sana bago mangyari yan, mag-guest muna si Vice Ganda sa Bubble Gang. Umaaaring si Michael V mag-guest sa show ni Meme para makita natin kung paano mag-riot ang dalawa. Diba? At malamang sa malamang, magiging successful ito. Isang malaking proyekto, isang malaking pelikula sa showbiz na talagang pipilahan ng mga tao at maghahakot ng limpak-limpak na salapi. Diba? Box office kung box office. Totoo yan. Kung sakasakaling matuloy ang kanilang pelikula. Kasi si Meme kapag kasali sa mga film fest ang pelikula niya, nako, walang duda. Box office kung box office. Kaya nga siya phenomenal box office, di ba? Nako, sigurado yan. Kikita at kikita ang pelikulang yan. At ito ang intriga. Si Michael V daw, ipapano? Hindi pa naman daw nagkakaroon ng pelikulang hit si Michael V. Kumbaga wala pang box office movie si Michael V. Wala pa ba? Wala nga akong natatandaan. Pero alam nyo, kahit wala pa naman siyang hit movie, hit naman ang mga show niya sa GMA7. Pipito Manaloto, Bubble Gang, napakatataas ng mga ratings. Diba? Walang duda. Susuportahan at susuportahan siya ng kanyang mga manonood. May mga kani-kanyang audience ang dalawang yan. Magkaiba ng mga atake sa pagko-comedy na kapag pinagsama, magiging swak. Magkakaroon ng isang malaking pelikula na pagsasamahan ng dalawang higanting komedyante at sigurado akong tatabo sa takilya. Huwag nating intrigahin na si Michael V daw wala pang napatunayan sa box office. Si Meme Vice daw talaga namang lutang na, talaga namang hakot na, hinog na. Pero syempre kapag pinagsama ang dalawang genius, nako, walang duda, susuportahan at susuportahan niya ng mga manonood. Huwag natin intrigahin yan. Parehas silang may karisma sa tao, sila ay susuportahan ng ating mga kababayan. Sigurado yan. Ayan, may show po ang megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa MOA Arena sa October 27. Naku, sold out ang magiging show nila for sure. Naku, susuportahan niya ng ating mga kababayan, mga Generation X, Millennials, at ibang mga Gen Z na nakakaalam. At sila ay mga Sharonians at mga Gabenians. Naku, susugod at susugod yan. Gabenians pa. Pero yung mga Gen Alpha ngayon, na hindi pa sila aware, maaaring hindi sila pumunta. Pero para sa hindi nakakaalam, bago magkaroon ng mga Katniel, ng mga Aldab, ng mga Liskiel, at kung ano-ano pa, nako, may Sharon Gabi na talaga namang sinuportahan at minahal ng mga kababayan natin at nagwasak ng mga sinihan sa kanilang mga pelikula. Samantala, nag-post ang megastar sa kanyang IG account na sumasakit daw ang ulo niya. Hindi dahil sa gagawin niyang show, kundi dahil sa dami ng mga humihingi na complimentary o libreng tickets. Naku, kakalo. Nakasanayan na kasi yan sa showbiz. Humihingi ang mga kakilala o kaibigan sa isang artist na magsushow o concert. Sana naman yung mismong mag-perform o yung may hawak ng complete tickets ang hintayin natin na bigyan tayo ng tickets. Diba? Kung bibigyan ka, diba? Kung kakilala ka at alam niya na medyo nagtitipid ka, maaaring bigyan ka at hintayin mo yon. Pero kung hindi naman, naku, huwag ka na mag-request dahil malamang meron naman siyang pinaglalaanan ron. Pero kung halos lahat naman ng kakilala o kaibigan, bibigyan niya, paano ang show? Nga, sa laki ng production cost, malulugi. Baka hindi na maulit at hindi na kumita ang show. Diba? Kaya support na lang. Matagal pa naman ang mismong show bago ito i-post. Kaya makakapaghanda at makakapag-ipon. Kung ikaw talaga ay tagahanga o mahal mo ang performer o artist at susuporta ka, naku, huwag ka na maghintay ng libreng ticket. Bumili ka. Ganon. At ito ang intriga. Naku, si Casey lang daw ang pupunta sa concert. Siyempre, nanay at tatay niya yun, malamang susuporta siya doon at posible siyang makita doon. Pero ang mga anak daw ni Sharon kay Kiko, sila Miel, sila Kaki, hindi raw pupunta. Totoo kaya?
Pero alam mo, kung hindi man sila pumunta, ibigay natin sa kanila yon. Siyempre, ayaw nila yung marinig ang mga negatibong sasabihin ng mga tao. Diba? Lalo ngayon ang mga tao kapag fan ka talaga, minsan kung ano nang masasabi mo na hindi mo na napag-iisipan. At yun ang isa sa mga iniiwasan nila kung sakasakali. At sinasabi nila na hindi pupunta si Kiko at ang asawa ni Gabby sa concert na yon. Posible. Kasi syempre iiwasan nila ang mga negatibong komento ng mga tao sa paligid. Maaaring open-minded sila, maaaring tanggap nila yon. Pero kung ako sa kanila, pagbigyan na nila ang isang gabi ng kasiyahan para sa mga fans na nagmamahal, di ba? Naku, para sa mga Sharon Gabby fans na talaga namang sumusuporta hanggang ngayon, pagbigyan na nila. Isang gabi lang ito. Diba? Pero hindi ito magiging sanhi ng mga away-away, pagkakawatak-watak ng relasyon. Walang ganun. Walang mangyayaring ganito. Kung hindi man magpakita ang mga pangilinan doon, bilang suporta na rin sa Sharon Gabby. Bilang paggalang na rin. Pero, diba, pinalaki naman ng megastar ang mga bata na mga matatalino, talaga namang open-minded, lumaki sa showbiz na ganun ang sitwasyon. At aware sila na may Sharon Gabby naman, malamang. At hindi naman sila bago sa ganyang issue. Pero kung iiwas man sila, ibigay natin yon. At kung pupunta man sila sa konsyerto, igalang natin. At huwag sanang batuhin ang mga pagkukutya or kung anumang masasamang komento ng mga Sharon Gabby fans. Diba? Para masaya. At sabihin naman nating versus Christy Fermin at Boy Abunda. Nako, kanino ka? Christy Fermin versus Boy Abunda. Parehong batikan at kinikilalang haligi sa showbiz industry. Mga magagaling na host, may kredibilidad at nire-respeto ng mga katrabaho sa lokal na aliwan na hanggang sa ngayon ay napapanood pa rin sa kani-kanyang TV network at maging sa kani-kanilang YouTube channel. Pero hindi sila gaya ng iba na magkaibigan na may matagal na pinagsamahan na nakikita pa rin natin na hanggang sa ngayon ay may maayos na komunikasyon at nagbabatian pa rin ng personal man o sa social media. At bagaman walang pumutok na kontrobersiya na sila ay nag-away, nagbardagulan o nagparinigan, hindi may itatanggi na may distansya sila sa isa't isa. At hindi mabanggit-banggit ni Christy Fermin ngayon ang pangalan ni Boy Abunda. Pero malinaw na ito ay maaaring sanhi ng isang malalim na hinanakit dahil siguro sa lalim na pinagsamahan, pagtitiwala, pero hindi nakuha ang suporta o totoong pagmamalasakit sa oras ng totoong laban ng buhay. Kaya mas malalim na sugat at mas masama ang loob na nararamdaman. Nawa ay magkita, magkausap at magkapatawaran. At kung kailan, panahon na lang ang nakakaalam. Ayan, hindi ako against kay Boy Abunda. Alam ko magaling siya, matalino siya, napakagaling niyang host. Talaga namang hindi talaga matatawaran yon. Pero para sa akin, kay Nanay Christy ako. Hindi dahil sa SNNers ako, hindi dahil sa CFMers ako, hindi dahil sa pinapanood ko ang bawat show ni Nanay Christy, kung hindi dahil sa, noong pa man, bata pa lang ako, pinapanood ko na siya. At talaga namang inaabangan ko ang kanyang mga columns sa mga periodiko, sa mga tabloid, sa mga dyaryo, binabasa ko at tumatago sa aking puso. Mula noon hanggang ngayon. Love ko si Nanay Christy. Kaya ito, Marites din. Ayan, maraming salamat. Kung kayo ay may mga opinion, suggestion, i-comment down below. At sa mga hindi pa nag-subscribe na po, subscribe na kayo. Hit the notification bell para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nenya Chikadora. Maraming salamat.